At sa iba pang balita, mahigit 3 bilyong piso naman ang halagang ipagkakaloob sa produksyon ng e-strike o ng e-trike. Nilalaan dito ng Department of Energy para na rin sa agarang solusyon sa paggamit ng hindi kasulinang mga tricycle. Si Jackie Say ang ating tagapagbalita. Isinusulong ng Department of Energy o DOE ang kanilang proyekto kaugnay ang electronic tricycle o e-trike, kung saan gagamitin ang malaking porsyento ng panukalang 4.05 billion budget na kanilang prinesenta sa House Appropriations Committee. Umaabot sa 3.092 billion pesos o mahigit 70% ng panukalang budget ang ilalaan ng DOE sa e-trike project na ayon kay Energy Undersecretary Loretta Aizon ay kasalukuyan na nilang pinapatupad at pinupondohan mula sa 2013 budget at nais pang patagalin hanggang taong 2017. Layo ng proyekto na ito ang matulungan ang kalikasan ng bansa. Sa pamamagitan ng e-trike project, maaari na ng ahensyang tanggalin ang paggamit ng gas-consuming passenger tricycles. Kukuha ng pondo ang proyekto na ito sa Asian Development Bank o ADB na makukuhanan ng pondong $504 million na nagmula sa $300 million grant at $104 million loan sa Clean Technology Fund o CTF, kung saan hihiram rin ang gobyerno ng halagang $99 million. Ang ADB loan ay may interest rate na 0.04% plus London Interbank Offered Rate o LIBOR na maaaring bayaran sa loob ng 25 taon. Samantalang ang CTF loan naman ay may interest rate na 0.25% na maaaring bayaran sa loob ng 40 taon. Target ng DOE na makapaglabas ng 5,000 e-trike sa first half ng 2014 na aabot sa 100,000 unit sa taong 2016, kung saan nagkakahalaga ang isang e-tricycle ng 150,000 piso hanggang 200,000 piso. Ipapatupad ang proyektong ito sa tulong ng mga local government units na kinabibilangan ng Mandaluyong, Makati, Taytay, Antipolo, Balanga at Bataan. Inaasahan na bawasan ang fuel consumption sa oras na mapatupad na ang e-trikes na siyang magpapababa sa gas emissions ng gasoline-operated vehicles na nakakasira sa kalikasan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jackie Say.